morning. This is Welcome back sa aking channel. Hi mga kasari, this is your working mom and welcome back sa aking channel. Hi mga kasars, ayan, so nakita nyo kanina nag-deliver ng ice cream yung Joy Ice Cream. Tapos kanina ding mga tanghali, nag-deliver naman yung Creamline. So, usually, pag nag-order kami ng ice cream, sabay minsan yung Creamline at saka Joyish. Dalawa ice cream ko guys, Creamline at saka Joyish. So, titinda akong ice cream siguro magpa 5 years na. Kasi, simula na may tindahan ako, buwan lang, may ice cream na ako. So, una ko naging ice cream, may ice cream. Tapos, lumipat kami sa Joyish. Tapos, nagkaroon ako ng Creamline ice cream. So, ayun. Nakalataka kayo bakit dalawa. Actually kasi guys, meron na kasi ako existing na freezer. Bumili kami ng freezer. Tapos naisip namin na then nagbibenta kami ng processed products, mga CDO ganoon. Tapos naisip namin mag-branch ice cream kasi gusto namin talaga mag-expand pa na mag-expand. So dahil may existing na akong freezer, hindi na ako nag-avail ng mga franchise o mga freezer nila. Pumayag naman ng ice at saka yung Creamline na walang freezer, pero yung price na binibigay nila sa akin is same lang sa may freezer o walang freezer, parehas lang. So mabait naman yung ahente ng Creamline eh. So after 1 year nag-avail ako ng freezer sa Creamline kasi nagkaroon ako ng pwesto sa palengke, so nag-ice cream ako doon. So ang kanilang freezer o yung kanilang package ng may libre freezer nasa 4,500. So bali pinahiram ka lang talaga ng freezer pero bibili ka sa kanila ng mga items na halagang 4,500. So yun yung kasama sa package, freezer at saka 4,500 na mga ice creams. Nabibenta mo din, yun yung package nila. Sa ice ata ay sa Joyish, hindi ko sure kung magkano, parang ganun din yata o mas mahigit pa, parang 7 yata, ganun. So mga nagtatanong kung malaki ba ang kita sa ice cream. Sa totoo lang guys, sa tapatin na kita. Sa dami na nag-ice cream dati dito. Nung nag-ice cream ako, marami na nag-ice cream na sumulpot. Pero hindi rin sila nagtagal kasi talagang wala halos kita guys. Kasi ang laki ng kuryente. Paano ko ba nasabing mababa lang ang kita? Kasi sa Joyish, halos sa isang box, 100 lang tubo mo doon. Halos 100 lang. So mag-order kami ng 7 boxes sa isang linggo. So meron kang, let's say, mauubos yun within 2 weeks. So meron ka 700, okay? Tapos sa Creamline naman, meron ka rin kita doon. Hindi rin ganun, parehas lang din, almost the same lang. So let's say 700 to every 2 weeks, so meron ka 1,400. And then kasi kami kasi every 2 weeks kami nag-order. So let's say 1,400 times 2, so nga 2,800. So pwede na pambayad ng kuryente. Kasi bakit dalawa yung ice cream ko? Kasi ang Creamline kasi guys, meron siyang incentive. Okay? Kung makapag-avail ka ng more than 4,000, nakapag-PO ka ng more than 4,000 every month, meron kang 5% rebates or incentive. Okay? Dati 10%, yun ngayon naging 5% na lang. So meron kang let's say sa 5,000, meron kang mga mahigit 250 o let's say 300. Yung 300 na yun, malaking bagay na yun yung pinakakita ko noon sa isang buwan. Yung 300 ay iniipon ko yun. Sa Joyish walang ganun guys. Kaya maraming mga nag-Joyish o ice cream ang hindi nagtatagal kasi bukod dun sa mataas ang kuryente sa freezer, wala sila incentive. Ang Creamline may incentive. Kaya hindi ko talaga ito pakakawalan yung Creamline. At alam mo guys, ang pagkakaiba ng Creamline at saka yung Joyish o ice cream. Sa ang magkagandahan kasi sa Joy Ice, marami siyang variation for 10 pisong ice cream. Kasi yung mabenta yung sa mga bata, tigti 10. Unlike dun sa Creamline. So yung sa Joyish, marami siyang flavors. Paiba-iba. Di kagaya sa Creamline. Ang Creamline naman, ilan lang ang flavors nila. Nagkakaiba lang sa variation. Pero halos pare-parehas lang ang flavors. Lalo na sa mga 1 liter. Ang advantage lang din ng Creamline sa Joyish, may mga 1 liter, 1.3 liters at saka 2 liters ang Creamline na which is wala dun sa Joy Ice Cream. Yung mabenta din kasi yun pag mga handaan, Pasko, New Year, yan ang laging nauubos sa akin na malakas yan pag mga okasyon at saka yung mga season kagaya ng Pasko, New Year, yan. So pag mga gayang panahon na yan, nag-order na ako ng maramihan kasi mabenta ang mga galon yung may mga 1 liter, ganyan. At ang maganda sa Creamline, nagustuhan ko talaga sa Creamline since kasi sa area per area may humahawak. Like sa akin, sa area ng Calgary to Bignay, may hinding hahawak. Mararamdaman ko yung pagmamalasakit nila sa akin kasi every week kahit hindi ako mag-order, bibisitahin nila ako. Pag may bago silang promo,
sasabihin nila sa akin. Pag may bago silang tarpaulin na nilabas, sasabihin nila sa akin, bibigyan nila ako. Kaya tambak nga yung mga tarpaulin ko dyan eh. Kasi maglilimang taon na ako sa Creamline. Wala pa ako laging problema sa Creamline. Talagang maayos sila kausap. Tapos naramdam ko yung na kahit hindi naman ako ganun kalakas talaga bumenta ng cream, ramdam ko na nagki-care sila kasi yun nga pag sinabi ko pwede ba akong himingi ng pliers ay ang tarpaulin, meron ba kayo hindi na, kahit hindi nga ako manghingi, bibigyan na lang nila, ma'am may bago kaming tarpaulin, ma'am display natin, ma'am may bago kaming promo, baka gusto nyo mag-avail kayo, ma'am baka gusto mo to ganito, mas laki ang tutubuin mo pag ito kukunin mo, ganun sa sa Joyish o kahit sa Ice noon, makikita mo lang yung mga nagpupunta dito, ahente. Pag nag-order ka at nag-deliver lang sila ng order mo, doon mo lang sila makakausap. Isa din sa nagustuhan ko talaga sa Creamline is yung bago pa ako, hindi pa ako nag-appeal ng franchise nila. Sinigurado nila sa akin na hindi sila maglalagay ng ibang pwesto na malapit sa akin. Kasi di ba may 300 meters. Yung iba kasi kahit hindi 300 meters, kahit 100 meters na o 200 meters naglalagay. Pero dahil nga, isa lang ahente ang umahawak sa area na to. So, sabi niya sa akin, hindi ako maglalagay ng Creamline na malapit sa'yo. So, naglagay siya ng Creamline malayo sa akin. Sobrang layo. And naglagay siya ng ibang franchise. So, yun ang nagustuhan ko sa Creamline kasi parang protektado ka nila, parang alagang-alaga ka talaga sa Creamline. Kaya, baka naman Creamline. So, ayun yun ang gustuhan ko. Kaya, sabi nga ng Joy sa akin, tanggalin ko daw yung Creamline. Sabi ko, hindi ko tatanggalin yung Creamline kasi wala naman kayo incentive na binibigay sa akin. Yung Creamline may binibigay sa akin incentive kada buwan. So, yung pagbigay nilang incentive, inaawas na nila sa order ko. Kumaga, pag may order ako, nililes na nila doon yung incentive ko. Still, meron pa rin akong kita. Kung iipunin mo yung, let's say, sa isang buwan, inaka 5,000 ako, so meron kang mga 300 o 250 to 300. So, yung amount na yon iniipon ko yon. Hindi ko na yun sinasama sa benta ko. Tinatabi ko na yun. So, kung ipunin mo yun sa loob ng isang taon, meron kang mga 3.6 o diba? May mga 3.5 ka something o diba? Malaking bagay na yun, no? May kita kang gano'n. Isa Joyish, walang gano'n. So, talagang yung kita mo sa Joyish, para lang yun sa, sa kuryente. Kaya, yung Creamline talaga yung, doon ako kumikita sa Creamline. Kaya hindi ko talaga tatanggalin yung Creamline. Yung tanong nyo kung paano maka-avail. Ay, hindi ko pa nabanggit kung paano sa Joy Ice. Yun nga sa Facebook, sa group lang yun nag-post na nga asawa ko sa mga group ng mga Joy. Harap lang kayo ng group ng Joy Ice or Ice Cream. Doon mag-post kayo. Mga naka-public naman yun kung paano mag-avail ng franchise nila. Kami kasi yun ang ginawa. Tapos kinuntahan lang kami o kinontak na kami. Tapos sa Creamline, doon sa page nila, sa Facebook page nila, yun, kontak kayo doon. Tapos tapos may pupunta sa yung ahente na naka-assign yun sa lugar na yun kasi may mga ahente yan per area. Yun, ano pang mangyari, kahit hindi ko talaga tatanggalin yung Creamline kasi dyan ako kukita. Dyan ako nakakabawi ng aking ng pagod sa pag bukas ng freezer, 10-10. Alam mo yung mga bata, yan sabay-sabay yan sila bibili. Minsan sa sabi ng isang bata, pabili pong ice cream, tapos maya-maya naman, pabili pong ice cream. Di ba nakakapagod yung pag galon-galon ka sa freezer tapos bukas sara. Nakakapagod din. Pero okay lang yun kasi ganoon talaga part na ng trabaho natin yan. Hindi lang sales lead dito sa SM o dun sa mga mall, di ba? Kukuha, kahit hindi naman bibili, sisirain pa yung display, nagkagulo-gulo rin yung damit. Pero wala, kulang. Ganoon talaga, trabaho talaga natin. So kung sana nagtatanong sa akin kung ano mang maganda, Creamline o Joyish, parehas silang maganda. Kasi parehas naman silang okay sa akin dahil nga may mga flavors kasi si Joyish na wala sa Creamline. Yan, sana nasagot ko yung tanong nyo, sana nagustuhan yung vlog ko for today at kung hindi ka pa subscriber sa aking channel, please do subscribe at hit my notification bell para ma-notify ka pag may bagong update sa aking channel. Yes. Thank you for watching. See you again next time. Bye!